Hello, mic test. Nandiyan na po kayo? Genesis chapter 17, verse 1 to 8. So ngayong umaga, ang title po ng ipapangaral is God's Sovereign Covenant Certainty and Man's Covenant Responsibility. So dito makikita natin yung kasiguraduhan ng tipan ng Diyos at makikita natin dito na bilang kabilang sa tipan or sa covenant community ng Diyos, ano yung mga responsibilidad natin bilang mga mananampalataya? Well, nakaraang linggo, kung matatandaan po ng bawat isa, nakita natin doon na bagaman nagkasala po sila Abraham, si Sarai at si Hagar, ay pinakitaan pa rin sila ng awa at biyaya po ng Diyos. Kung matatandaan nyo po, si Hagar ay iningatan ng Diyos. Di ba? Umalis si Hagar dahil pinagmalupitan siya ni Sarai. Makikita nyo yan sa chapter 16, no? Pero, dito natin nakita na ang pag-iingat or yung look after ng Diyos sa kanya, no? At hindi lang doon, but pinangakuan din ng Diyos si Hagar ng anak na magiging napakarami, no? Ngunit dito din natin nakita na ang kanyang binhi ang magiging malaking suliranin, no? Para sa mga anak ni Abram. Sa mga anak ni Abram sa pangako. At ito ay magtatapos lamang kapag bumalik na po ang Panginoong Jesus. Kaya malaking paalala sa bawat isa sa atin na huwag maliitin ang pagtrato sa kasalanan. Oo, hindi na inalis or hindi maaalis ang tipan or ang kaligtasan ng Diyos. Gaya ng hindi pag-alis ng tipan ng Diyos kay Abraham. Ngunit, ang consequences ng maling desisyon ay nangyari pa rin. No? Ganon din po para sa mga mananampalatayang ligtas na. Sila ay ligtas na kahit magkasala man sila. Tandaan nyo yan. Hindi ibig sabihin na ligtas ka, hindi ka na magkakasala. No. Hindi ibig sabihin na nananampalataya ka kay Jesus, hindi ka na magkakasala. Hindi po. Magkakasala pa rin po ang isang mananampalataya. Tandaan nyo yan. No? Yes, bagaman hindi na matatanggal at mawawala yung kaligtasan, bagaman tayo ay magkasala, pero maging paalala sa bawat isa na hindi nito tinatanggal ang katotohanan na matatanggap pa rin natin yung consequences ng mga maling desisyon at pagkakasala na ginagawa natin dito sa kasalukuyang panahon. May consequences pa rin yun. For example, nananampalataya ka na pero nagnakaw ka. Ikukulong ka pa rin. Naintindihan nyo? Yung consequences nun will come. Pero ligtas ka pa rin dahil sa biyaya ng Diyos. Pero hindi ko sinasabing magnakaw kayo, ha? Okay? Kaya po ang mensahe sa atin nakaraang linggo ay parehong nagbibigay sa atin ng comfort dahil nga, bagaman nagkamali, nandun pa rin ang biyaya, pero nagbibigay din iyon ng babala na sa ating pagkakamali, matatanggap pa rin natin yung consequence nun. Pero dito na lang sa kasalukuyang panahon. Okay? Ngayon, sa ating pagpapatuloy, makikita naman natin ang biyaya ng Diyos kay Abram. No? Pagkatapos na magkamali ni Abram, hindi tinanggal or hindi hininto ng Diyos ang kanyang tipan or yung covenant or yung pangako kay Abraham or kay Abram. Hindi niya yung tinanggal bagaman nagkamali si Abram. Sa katunayan po, makikita natin muli ang pag-uulit ng paghahayag ng tipan o yung pangako na ito at ang karagdagan pang katotohanan na nakapaloob sa tipang ito. So yun ang ating matututunan ngayong umaga. Tayo po'y magsitayo bilang pagbibigay galang sa pagbabasa ng salitang ipapangaral sa atin sa umagang ito. Tingnan nyo po, in Genesis chapter 17, verse 1 to 8. Makinig po kayong mabuti. Nang si Abram ay 99 na taon, ang Panginoon ay nagpakita kay Abram at sa kanya'y nagsabi, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan. At ako'y makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking labis na pararamihin. At nagpatira pa si Abram at sinabi ng Diyos sa kanya, Para sa akin, ito ang aking pakikipagtipan sa iyo.
Ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. Ang pangalan mo ay hindi na tatawaging Abram, kundi Abraham ang magiging pangalan mo, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. Ikaw ay gagawin kong mayroong napakaraming anak, at magmumula sa iyo ang mga bansa, at magbubuhat sa iyo ang mga hari. Aking itatatag ang aking tipan sa iyo, at sa iyong binhi kahit sa iyong pagkamatay sa buong lahi nila. Isang tipang walang hanggan, upang maging Diyos mo at ng iyong binhi. At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo ang lupaing kung saan ka ngayon ay isang dayuhan, ang buong lupain ng Canaan bilang pag-aaring walang hanggan, at ako ang magiging Diyos nila. Ito po ang salita, tayo po'y manalangin. Patuloy po kami sa aming paglapit sa iyo, O Diyos, at salamat sa salitang ipapangaral ngayon. Panalangin namin na makita namin na tunay ang iyong biyaya ng pagliligtas at ito'y may kasiguraduhan. At nawa makita din namin sa biyaya mo sa pamagitan ng Espiritu Santo ang aming tungkulin bilang kabilang na sa iyong tipan bilang ligtas na. Tulungan mo kami, Panginoon, na magawa ito sa pamagitan ng iyong biyaya at Espiritu Santo. Amen. Tayo magsiupo. Again, para po sa kaalaman ng bawat isa, ang context po o yung nangyayari dito is si Abram, si Sarai at si Hagar ay nagkamali. May kasalanan silang ginawa. Mababasa niyo yun sa chapter 16. At ayokong makalimutan niyo yun. Kasi gusto kong makita ninyo ang biyaya ng Diyos na bagaman, again, nagkamali si Abram. No? Bagaman, pinakita na ng Diyos ang kanyang katapatan, pero nakinig pa rin si Abram sa salita ng tao imbis sa salita ng Diyos. Yes, nagkamali si Abram, pero titingnan natin ngayon, makikita natin ngayon ang biyaya muli ng Diyos kay Abram dito sa chapter 17. Now, kung matatandaan po ninyo sa Genesis 12, doon ay unang ipinahayag at ipinaalam ang tipan or yung covenant or yung promise. Doon sa Genesis chapter 12 yan, unang ipinahayag. Ngayon, sa Genesis chapter 15 naman, pagkaraan po ng 10 taon, so yung agwat ng Genesis 12 at Genesis 15 ay 10 years. Pagkatapos ng 10 taon, doon ay formal at opisyal ng pinagtibay ang tipan. Para mas magets ninyo, ganito yun. Sa chapter 12, parang ganito, Yana, gawa tayo ng business ha, pangako ko 50% sa'yo, ay 40% sa'yo, 60% sa akin, promise yan. Okay? Promise yon. Pero hindi pa formal. Ganun na nangyari sa Genesis 12. Pero, months later, nagpermahan na kami ni Yana. Okay? 40% sa'yo, 60% sa akin. Formal na inilatag na yung tipan or yung promise or yung usapan namin. Ganun na nangyari sa Genesis 15. Okay? Ngayon naman, dito sa chapter 17, muling ihahayag ang tipan. Again, sasabihin ng Diyos ang tipan niya, ang pangako niya. Ngunit, makikita na natin ang paglapat nito. Ibig sabihin, makikita natin ano-ano ang mga nararapat na gawin o ipamuhay nila Abram, pati ang kanyang salinlahi sa loob ng tipan. Ibig sabihin, ano yung mga terms and conditions? Tingnan nyo? Dito sa chapter 17, doon sinabi, doon inihayag. Ano ba yung nakasaad? Ano ba yung nakapaloob sa tipan natin? Pero dito, ano nakapaloob? Sa tipan ng Diyos, sa pangako ng Diyos. At makikita natin din ng mas malinaw ang kahulugan ng tipan ng Diyos. Yun yung mahalaga. That we see, ano ba mas malinaw makikita natin ang kahulugan ng pangako ng Diyos na ito. Tingnan natin in verse 1. Nang si Abram ay 99 na taon. Ilan yan sa English? 99. Tama ba? 99. So, si Abram po sa chapter 16 ay 86. Kasi 86 pinanganak, 86 years old na si Abram, pinanganak si Ishmael. Tatandaan niyo?
Ngayon, sa chapter 17, 99 years old na si Abraham. Ibig sabihin, 13 years ang lumipas. 13 years ang lumipas. Mula nung tagpo sa chapter 16. Pero sa kabuuan, 24 years na ang lumipas mula nung sa chapter 12. Nung unang ipinahayag, yung pangako, yung tipan. 24 years na ang lumipas dahil sa chapter 12, 75 years old pa lang si Abraham. Dito, 99 na siya. And isipin niyo, 24 years ang lumipas, hindi pa nangyayari yung pangako. Pero inihayag na yung pangako. Pero 24 years, no? Naghihintay pa rin si Abraham. Well, dahil doon, sa tingin ko, ito ay isang pagpapahiwatig sa atin na maaari talagang nagkaroon ng panghihina si Abraham, no? Patungkol sa pangakong ibinigay sa kanya ng Diyos. At kung kaya, mas makikita natin ang kahalagaan ng unang sinabi ng Diyos nang siya ay magpakita muli 13 years later. Okay, ano bang sinabi ng Diyos? Anong unang sinabi ng Diyos nung nagpakita siya muli kay Abraham? In verse 1, sabi ng Diyos, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat." Yun ang unang pahayag ng Diyos. Now, ang pahayag na ito ay nangangahulugan na walang imposible at walang hindi kayang gawin ng Diyos. Yun yung gustong makita ng Diyos, or yun ang gustong ipakita ng Diyos kay Abraham. Walang imposible sa akin. Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kung titingnan natin sa verse 5, verse 6, verse 7, at verse 8, pwede nyo bang tingnan yung inyong mga Biblia? Anong sinabi dyan sa verse 5? Tingnan nyo, banda dyan, merong sinabi, ikaw ay ginawa kong ama. Tingnan nyo yan. Verse 6, ikaw ay gagawin kong. Verse 7, aking itatatag ang. Verse 8, at ibibigay ko sa iyo. Nakita niyo po yon? Dito ay pinakita, sinabi ng Diyos, ano yung gagawin niya. Kung kaya, ang panimula na ito, yung sinabi niya, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay parehong mahalaga at kailangan. Una, upang palakasin si Abraham. Biruin mo, 24 years na, wala pa rin nangyayari. And that's a comfort. Yan ay pagpapalakas kay Abraham. At pangalawa, ito ay pagpapakita ng kasiguraduhan na gagawin talaga at mangyayari talaga ang mga sinabi ng Diyos. Tingnan niyo yan? Nasasabihin niyang muli sa mga susunod na talata. At yun ang tinignan natin kanina. Pero gusto ko pong pansinin ninyo yung verse 5. Tingnan niyo yung verse 5. Ito lang yung naiiba sa paraan ng pagkakasabi ng Diyos sa kanyang mga gagawin. Di ba? Sa verses 6, 7, at verse 8, lahat ay sinabi in future tense. Alam niyo yung future tense? I will. Parang ganun ba? Gagawin ko, ibibigay ko. Di ba? Future siya lahat. Pero, dito sa verse 5, paano yung pagkakasabi ng Diyos? Ikaw ay ginawa kong. Ganun ang pagkakasabi ng Diyos. Ikaw ay ginawa kong. Ito ay pagkakasabi na kahit na hindi pa nagsimula o kahit na hindi pa nangyayari, ay tila tapos na. Di ba? Wala pa naman nangyayari. Pero bakit? And by the way, wala pang anak si Abraham. Si Ishmael pa lang yung anak niya. Pero nung sinabi sa verse 5, ginawa na kitang ama ng mga bansa. Pero wala pa naman. Di ba? Nakikita niyo po yon? Okay? Ngayon, ang tanong, bakit ganun ang pagkakasabi ng Diyos? Bakit ganun ang pagkakasabi niya? Di ba? Well, wala na pong dahilan, kundi dahil ito ay siguradong mangyayari. At dagdag pa dyan, gusto kong malaman ninyo na ang pagkakasabi po ng Diyos dito na siya ang Diyos na makapangyarihan ay hindi lamang po pagsasabi niya ng kanyang katangian. Naririnig nyo? Yung sinabi niya yon, hindi lang yung pagsasabi ng katangian niya. Sa halip, ito po ay pagsasabi niya ng kanyang pangalan. Halimbawa, di ba magkaiba po pag sinabi mong ako ay maganda. Iba yon. Katangian ko yon. Ay sorry, ako ay pogi. Di ba? Ako ay maganda na lang. Maganda. Magkaiba yon sa kapag sinabi kong ako si maganda. Tama? Magkaiba yon. Ganun din po ang nangyayari dito. Hindi lang po sinasabi ng Diyos kay Abraham na siya ay makapangyarihan.
But, sinasabi din ng Diyos dito na siya si makapangyarihan. Tindihan nyo? Ibig sabihin po, ang pagsasabi niya kay Abram ng kanyang pangalan bilang siya si makapangyarihan, o sa mas maayos na pagkakasabi sa Tagalog, siya ang Diyos na makapangyarihan, ay nagbibigay katiyakan kay Abram at nagpapakita na tunay na magagawa at gagawin ng Diyos ang kanyang tipan o pangako. Yun yung isang kahalagahan. Bakit yun ang sinabi niya kay Abram? Kasi pinapakita niya, siguradong gagawin ko ang pangako. Bakit? Ako ang Diyos na makapangyarihan. At walang imposible sa akin. Ngayon, gaya nga po ng sinabi ko kanina, sa chapter na ito, ipapaalam na ang nararapat na ipamuhay nila Abraham sa loob ng tipan na ito. Again, chapter 17, ipapakita yung terms and condition. At ang unang instruction ay ito. Verse 1 pa rin. Lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan. At kung ipapatuloy niyo po sa verse 2, anong sinabi sa verse 2? At ako'y makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking labis na pararamihin. Now, bilang Tagalog, bilang Filipino, sa unang pagbabasa natin, tila parang nagiging conditional ang pagbibigay ng tipan. Di ba? Parang conditional siya kung una niyong babasahin to. Na para bang kailangan muna lumakad ni Abraham ng matuwid at walang kapintasan at kapag nagawa niya yon, doon pa lang makikipagtipan ng Diyos. Parang ganun yung, di ba? Parang ganun yung makikita natin pag binasa natin yung verse 1 and verse 2. Pero, wag po tayong malito. Kaya ganito kahalaga yung basahin mo yung buong nangyari. Okay? Ganun ang pag-aaral ng Biblia. Hindi yung kung ano yung sinabi dyan, yun ang kahulugan. Basahin mo yung buong konteksto. Okay? Parang sa social media, makikita mo, isang tao, sinuntok yung isang tao. Pag yun na nakita mo, sinong masama sa kanila? Yung nanuntok. Tama? Pero hindi mo alam, bago nangyari yun, binubugbog pala yung taong nanuntok. Di ba? So it will change the story kapag nalaman natin yung buong nangyari. Ganon din ang pagbabasa ng Biblia. So again, babalik ako dito. Kung babasahin natin yung verse 1 and 2 lang, parang conditional siya. Okay? Nagawin mo muna to Abraham bago ako makipagtipan. Pero, wag po tayong malito dahil tandaan natin, sabi ko nga po, ibinigay na po ang tipan sa chapter 12. Ilang years na lumipas? Sabi ko kanina? 24 years. Binigay na yung tipan. Kita nyo? At ginawa na itong official sa chapter 15. Diba? Official na. Nalagdaan na. Hindi na yun, irrevocable na yun. Diba? Ibig sabihin, nakipagtipan na ang Diyos kay Abraham. Ngayon ang tanong, ano to? Bakit ganito yung pagkakasabi? Well, ito po ay hindi patungkol sa dapat gawin upang ibigay ang tipan. Tandaan nyo, yung itong nangyari sa chapter 17 ay hindi patungkol sa dapat gawin upang ibigay ang tipan, hindi yon. Bagkus, ito ay patungkol sa dapat gawin ni Abraham at ng kanyang salinlahi dahil ibinigay na ang tipan. Yun ang nangyayari sa chapter 17. Naintindihan niyo yun? Hindi upang ibigay ang tipan. But gawin mo to dahil binigay ko na yung tipan. Dahil binigay ko na yung pangako. Ibig sabihin, dahil sila Abram at yung kanyang salinlahi ay nasa loob na ng tipan ng Diyos, ganito dapat sila mamuhay. Dahil nasa loob na sila ng tipan ng Diyos. Ito ang dapat nilang gawin. At actually, makikita natin ang isa pa na dapat nilang gawin sa verse 10. At yun natin makikita next Sunday. Kasi hanggang verse 8 lang muna tayo. Okay? Sa makatuwid po, sa loob ng tipan na ito, ang bawat kabilang sa tipan ay nararapat na lumakad sa harapan ng Diyos ng walang kapintasan. Okay? Kaya, sa verse 3, anong ginawa ni Abram? Nagpatira pa si Abram. And what does it mean? Pagpapakita ito ng paggalang niya sa Diyos at pagpapahiwatig ng pagsang-ayon na siya'y susunod sa Diyos. Yun.
Kaya in verse 4, tingnan natin ang verse 4, dito ay inulit. Ito yung pag-uulit na ng nauna ng nasabi na pangako sa chapter 12 at chapter 15. Bagaman wala tayong oras, pero paniwalaan nyo ko, ito po ay totoo. Yung sinabi dyan sa verse 4 ay sinabi na sa chapter 12 at chapter 15. Okay? And sa verse 5 naman, sa unang pagkakataon, ito yung medyo bago, yung nangyari sa verse 5. Sa unang pagkakataon, ay binago na ng Diyos ang pangalan ni Abram. Dito, binago ng Diyos ang pangalan ni Abram. At ano ang dahilan? Bakit na siya tatawaging Abraham? Anong dahilan? Sinabi ng Diyos sa verse 5, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. Yun ang dahilan bakit Abraham na ang pangalan ni Abram. Now, ibig sabihin po, ang pagbibigay ng bagong pangalan ng Diyos kay Abraham ay pagbibigay ng katiyakan kay Abraham na gagawin ng Diyos ang pangako or yung tipan. Gaya nga ng sinabi ko kanina, ito ay pagkakasabi ng bagay na hindi pa nangyari, pero tila tapos na. So, grabing assurance yun. Di ba? Sa makatuwid po, sa tuwing babanggitin ang pangalan ni Abraham, kapag tinawag siya ng mga anak niya, Father Abraham, ito ay nagiging paalala at paghahayag ng gagawin ng Diyos. Yun. Kaya, sa ating panahon din ngayon, sa tuwing babanggitin natin ang pangalan ni Abraham, ito ay patunay na sa atin. Kasi nangyari na eh. Sa atin, in the present time, pag sinasabi natin yung pangalang Abraham, patunay na yon sa atin ng katapatan ng Diyos. At tunay ngang ginawa niya ang kanyang pangako. See? At pansinin niyo po, kanina, ang pangalan ng Diyos, di ba? Ako si makapangyarihan. Ang pangalan ng Diyos ay nagbibigay ng katiyakan. Tama? Ng assurance kay Abraham. Ngayon naman, pati ang pangalan ni Abraham ay nagbibigay katiyakan din. Both the name of God and the name of Abraham gives assurance na gagawin niya ang kanyang tipan. You see that? Ngayon, patuloy tayo sa verse 6. Dito naman sa verse 6, muli, inulit ang pangako. Ano yung pangako na yon? Magmumula sa kanya ang mga bansa. Yan ay nasabi na sa chapter 12. And possible nasabi din sa chapter 15. Ngunit, merong ulit na dagdag. Again, new information. No? Hindi ito yung parang dinagdag lang dahil naisipang idagdag ng Diyos. Ito'y nandito na, pero ngayon lang talaga inihayag ng Diyos. Ngayon, sinabi, ano yung nadagdag? Ano yung bago? Sinabi na magbubuhat. Tama ba yung pagkasabi ko? Magbubuhat or magbubuhat? Manggagaling sa another word. Na manggagaling sa kanya ang ano? Mga hari. Oh. Ano yun? Bakit hari? Bakit magmumula sa kanyang hari? Mahalaga po na maintindihan natin ang kahalagan nito. Dalawa ang pahiwatig nito. Una, ang tipan na ito ay hindi lang para sa mga Israelita. Yun ang unang pahiwatig nito. Ang pangakong ito, hindi lang pala ito sa mga Israelita. Ito ay para sa lahat ng mga bansa. Dito pa lang, mga kapatid, pinakita na, no? Na ang kaligtasan ay siyang katuparan. Dito pinakita na ang kaligtasan na siyang katuparan ng tipan na ito ay universal. It is not only for Israel, but ito ay universal. Hindi sa diwa na lahat ng individual, bagkos para sa lahat ng mga tao mula sa iba't ibang bansa. Yun yung unang pinapahiwatig niyan. Pangalawang pinapahiwatig dito, ang tipan ay hindi lang patungkol pala sa mga bansa. Hindi lang pala ito patungkol sa pagkakaroon ng maraming anak ni Abraham, kundi dito na po, sa chapter na to, pinahiwatig na sa atin na ang tipan ng Diyos ay may kinalaman sa pagtataguyod niya ng kanyang kaharian. Kung babasahin nyo, Genesis chapter 1 hanggang Genesis chapter 16, wala kayong maririnig na hari, hari, hari.
Ito yung pinakaunang pagkakataon na binanggit sa Biblia ang salitang hari. Sa makatuwid, dito, pinapahiwatig na ng Diyos that He is going to build not only a covenant family, not only a covenant community, but a covenant kingdom. Yun ang pinapahiwatig nun. No? Na siya ay magtataguyod ng kanyang kaharian. At ito ay maisa sa katuparan sa unang hari ng Israel. Sino yung unang hari ng Israel? Si David. Bagaman unang hari, si Saul. Pero pinili yun ng tao. Pero ang unang hari talaga na itinatag ng Diyos bilang hari ng mga Israelita ay si David. Okay? At makikita natin, bagaman yun ay partial na sa pagsasakatuparan, ang ultimate po na pagsasakatuparan nito ay kay Kristo Jesus, na hari ng mga hari. That's why we call Him King of Kings. Why? Kasi mula kay Abraham, magmumula ang mga hari. Pinapahiwatig dito that Jesus Christ is not only a Savior, but He is also the King. Kita niyo po yun? Dito din pinapahiwatig yung tinatawag natin ngayon na Messianic Kingdom. Paghahari ng Messiah. Paghahari ng tagapagligtas. Diba? Kaya dito sa verse 3 hanggang 6, pinakita ulit ang kasiguraduhan ng pagsasakatuparan ng tipan at muling ipinapahiwatig sa atin na sa loob ng tipang ito, nararapat ang pagsunod ng mga kabilang sa tipang ito sa hari at sa Diyos. Okay? Ngayon, sa pagpapatuloy sa verse 7. Again, sa verse 7, muling pag-uulit na ang tipan ay para din sa mga salinlahi ni Abraham. Again, binanggit na ito sa chapter 12 at sa chapter 15. Pag-uulit lang to. And sa verse 8, pag-uulit din yan ng pangako ng pagbibigay ng buong lupain ng Canaan. Well, para po sa impormasyon ng bawat isa, yung Canaan is in the present time. Yun yung bansa ng Israel ngayon. Okay, hindi yun sa kanila dati. Pero ipinangako ng Diyos na ibibigay sa mga Israelita ang Canaan, which is, ngayon, nakita natin, totoo nga. Nasa sa kanila na ang Canaan, which is ngayon ang Israel. Bansang Israel na nakikipaggera ngayon. No? Again, verse 7 and verse 8, pag-uulit ng tipan. Ngunit, pansinin nyo po. Pansinin nyo, sa unang pagkakataon muli, again, ito yung bago. Malinaw na ipinahayag dito sa verse 7 at verse 8 na ang tipan na ito ay isang tipang walang hanggan. This is the first time na sinabi ng Diyos na ang tipang ito ay tipang walang hanggan. Dito na pinakita na ang tipan pala na ito ay eternal. Eternal. For eternity yung tipan na ito. Sa makatuwid, pinapahiwatig dito na ang tipan na ito ay higit pa sa pisikal na lupa. Higit pa sa pisikal na mga anak ni Abraham. Nakita niyo yun? Alam nating lahat na ang lupa at ang mga tao ay may hangganan. Di ba? Dahil sa kasalanan. Pero malinaw dito na sinabi ng Diyos, ang tipang ito ay walang hanggan. So, anong ibig sabihin nito? Di ba? Ibig sabihin, hindi lang ito patungkol sa pisikal na lupain ng Canaan at hindi lang ito patungkol sa pisikal na salinlahi ng mga Israelita. Ngayon, mabibigyang linaw na ito. Ngayon ay mabibigyang linaw na ito ay patungkol sa new creation. Chapter 17 gives us a clear definition ng pangako ng Diyos. Ito pala yung new creation. What the Lord is promising here is not Israel. Although sa physical na pagsasakatuparan, nangyari nga in the physical sense, but in the spiritual and in the ultimate and in the full sense ng pangako, ang pinapangako dito ng Diyos is the new creation. Pag sinabi niyang lupang pangako, hindi lang ito yung Israel, but this is the new
earth. The new creation. The new heavens. The new earth. Na kung saan lahat ng mga mananampalataya ay walang hanggang makakapiling ang Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesus na siyang ultimate na pagsasakatuparan ng tipang ito. Kita niyo po yan? At dagdag pa dyan, sa una ding pagkakataon, sinabi ng Diyos, nasabi niya dyan, ako ang magiging Diyos nila. Again, chapter 12, hindi ito binanggit. Chapter 15, hindi ito binanggit. Chapter 17, sa unang pagkakataon, binanggit ng Diyos na siya ay magiging Diyos nila, ni Abraham at ng kanyang salinlahi. Well, ito po ay pagpapahiwatig muli ng pagkakaroon or panunumbalik ng relasyon ng tao sa Diyos. Nung sinabi ng Diyos ito kay Abraham, He is telling Abraham na, hey, yung dating nasira na relasyon ng tao sa Diyos doon sa Garden of Eden, ibabalik ko yun. That's why, sabi ko kanina, it's about the new creation. Di ba yung creation nagsimula, ang unang mga nangyari sa creation is Garden of Eden na tao, pero nasira dahil sa kasalanan, di ba? Di ba? Aayusin yun. At yun yung tinatawag na new creation. Yung nawala doon, ibabalik ng Diyos. At ano yung nawala doon? Our relationship with God. Kaya sabi niya kay Abraham, ako ay magiging Diyos nila. Ibig sabihin, ibabalik ko yung relasyon na nasira dahil sa kasalanan. Kung gayon, hindi man direktang sinabi, pero ang pagpapahayag dito ng Diyos na siya ay magiging Diyos ng mga anak ni Abraham ay pagpapahiwatig ng pagbibigay ng kapatawaran, pagpapanumbalik, at pagbibigay ng kaligtasan. Pero kung titingnan natin yung mga nangyari, di ba? Alam natin na hindi lahat ng mga anak ni Abraham, hindi lahat ng Israelita ay ligtas. Halimbawa, yung henerasyon ng mga Israelitang lumabas sa Egypt. Alam niyo yung story ng mga Israelites na lumabas sa Egypt? Di ba? Niligtas sila ng Diyos. Alam niyo po ba na yung henerasyon na lumabas doon mula sa Egypt, lahat ng iyon hindi nakapasok sa Canaan. Patay lahat. Sino lang yung nakapasok? Yung mga anak nila. Why? Dahil sa kasalanan. Another example. Alam niyo yung nangyari sa kingdom ng Israel at ng Judah? Kasi yung Israel po, na-divide. North and the southern kingdom. Naging Israel, naging Judah. Both of those, na-capture. Yung Judah, na-capture sa Babylonia. Tatandaan niyo? Alam niyo yung dahilan? Dahil sa kasalanan. And in the New Testament, yung mga Pariseo, yung mga Hudyo, tinatanggihan nila si Jesus. Di ba? So, ano makikita natin? Malinaw na wala silang relasyon sa Diyos. So, ibig sabihin po, no, na napakalaking tulong ng pagbibigay linaw ni Pablo patungkol dito. Binigyang linaw ito ni Pablo kasi mapapatanong kayo eh. Sabi ng Diyos kay Abraham, siya ay magiging Diyos nila. Pero malinaw naman sa story ng Israel, tinatanggihan nila ang Diyos, sinusuway nila ang Diyos, tinatanggihan nila si Jesus na siyang katuparan ng tipan. Bakit ganun? Ibig sabihin na fail si God? No. Binigyang linaw ito ni Pablo in Galatians 3, verse 7. Ito yung sabi niya sa Galatians 3, verse 7. Kaya't inyong nakikita, listen, na ang mga sumasampalataya ay mga anak ni Abraham. And in verse 29, the same chapter, verse 29, at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. Naririnig niyo po yun? So dito, binigyang linaw na ang tinutukoy pala dito sa Genesis 17 verse 7 and verse 8 na mga salinlahi ni Abraham na kasama sa tipan,
na mga tagapagmana ayon sa pangako ng Diyos. Ano pangako ng Diyos? Ako ay magiging Diyos nila. Ay yaong mga nananampalataya. Hindi yung mga natural descent na mga Israelita. Pero bagkus yung mga taong nananampalataya, hindi ka man Israelita. Sila yung mga tunay na napawalang sala, tunay na napatawad, tunay na naligtas, at mabubuhay ng walang hanggan. At dito malinaw din na ipinakita po ni Pablo na ang tipan ay naisakatuparan na sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan lamang niya, ang mga tao ay magkakaroon ng relasyon ng Diyos, sa Diyos. Di ba? Sabi ng Diyos, ako ay magiging Diyos nila. Paano yun mangyayari? How can it be? And ang tao ay makasalanan. Paano nangyari yun? Sa pamagitan ni Hesukristo. So ang pagsasakatuparan ng Diyos nang sinabi niya kay Abraham na pangako ko, ako'y magiging Diyos mo at Diyos ng salinlahi mo. Paano nangyari yun? Paano siya naging Diyos nila? Sa pamagitan ni Hesukristo. At kung gayon, magiging totoo ang sinabi ng Diyos sa Genesis 17:7-8 na siya ay magiging Diyos nila. Mangyayari ito sa pamagitan lamang ni Hesukristo. At dagdag pa dyan, kailangan din nating maunawaan na ang pagiging Diyos ng Diyos ay hindi lang patungkol sa kaligtasan. No? Ito rin ay patungkol sa paghahari niya. Ito rin ay tungkol sa pagpapasakop ng mga kabilang sa tipan. At sino yung mga kabilang sa tipan? Yung mga Israelita? Nope. Sino yung kabilang sa tipan? Lahat ng mga nananampalataya. Sa makatuwid, hindi man direktang sinabi, pero maaari nating maisip. Maaari nating mapagtanto. Maaari nating ma-realize na ang pagsasabi ng Diyos dito na siya ay magiging Diyos ng mga salinlahi ni Abraham ay nangangahulugan din na siya ang maghahari sa kanila. Siya ang susundin nila. So again, makikita natin na sa loob ng tipan na ito, nararapat ang pagsunod sa mga kabilang dito. At kung ikaw ay nananampalataya, ikaw ay kabilang sa tipan. And He is your God. Siya na ay Diyos mo. Magpasalamat ka na ikaw ay niligtas niya. At ngayon mamuhay ka na siya ang naghahari sa buhay mo. Sa kabuuan po, nakita natin ang pagbibigay katiyakan ng Diyos sa pagtupad ng kanyang tipan. Through His name, through Abraham's name. Di ba? At nakita din natin ang nararapat na ipamuhay ng mga kabilang sa tipan na ito at iyon ay ang paglakad sa harapan ng Diyos ng matuwid at walang kapintasan. Again, hindi upang mapabilang sa tipan, but mamumuhay ka ng matuwid at walang kapintasan dahil kabilang ka na sa tipan. At paano ka naging kabilang sa tipan? Sa pamagitan ni Hesukristo. At opo, nakita natin na ito ay naisakatuparan kay Kristo Jesus. Sa makatuwid po, ang pagiging kabilang sa tipan na ito, bilang kabilang sa salinlahi ni Abraham, na magmamana ng lupang pangako at mayroong relasyon sa Diyos, ay nangyari lamang sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo lamang. At ang lahat ng kabilang sa tipan, ibig sabihin, yung mga nananampalataya sa Panginoong Hesus, na ang ibig sabihin ay ligtas na, napatawad na, may buhay na walang hanggan na, sila ngayon ay nararapat na mamuhay na lumalakad sa harapan ng Diyos ng matuwid at walang kapintasan. Nararapat na sila ay lumakad na pinagaharian ng mga hari na mga hari, ang Panginoong Hesukristo. At nararapat na sila ay lumakad ng may pagpapasakop sa Diyos na kanila ng Diyos. Narinig niyo po yan? Sa mga tuwid, ito po ang mensahe para sa atin. Tiyak ang pagkakaloob ng tipan
kaya nararapat ang tamang pamumuhay sa loob ng tipan. Ulitin ko po, tiyak ang pagkakaloob ng tipan, kaya nararapat ang tamang pamumuhay sa loob ng tipan. Tandaan niyo po, ito po ay hindi upang mapabilang sa tipan. You can never earn that. We can never earn that. Wala tayong magagawa. Di natin kaya gawin yun. Okay? So, ang sinasabi dito ay hindi upang mapabilang ka sa tipan, kundi tanging sa pananampalataya lamang sa Panginoong Hesus ang isang tao ay mapapabilang sa tipan. Sa halip, ang pamumuhay ng tama ay bunga at epekto ng pagiging kabilang na sa tipan. Kaya ang bawat isa na nananampalataya sa Panginoong Hesus ay ngayoy pinapaalalahanan na mamuhay ng nararapat. Yun ang paalala sa atin to those who profess na ikaw ay nananampalataya na sa Panginoong Hesus. Ikaw ay pinapaalalahanan ngayon ng iyong hari, ng iyong Diyos, ng iyong tagapagligtas. Mamuhay ka ng nararapat. Dahil kabilang ka na eh. Yun ang reminder sa atin. Kayo dapat, alam niyo po, tayo dapat na mga nananampalataya na ang may higit na pagkamuhi sa kasalanan. Ihinto natin ang mga patagong kasalanan, maging totoo at huwag tayong maging mapagkunwari. Ipakita mo ang liwanag ni Kristo, lalong-lalo na kapag ang iyong mga kasama ay hindi mananampalataya. Hindi yung nagko-compromise tayo dahil iniisip nating hindi tayo nakikita ng ating mga kapatid. Mahalin natin ang ating mga kapatid, tulungan, palakasin at ipagpanalangin natin sila. Patuloy na kilalanin ng Panginoong Hesus at patuloy din siyang ipakilala sa iba. Piliin ang tama at naayon sa kalooban ng Diyos na malinaw na inihayag na sa kanyang salita. Huwag mong sundin ang sarili mong kagustuhan, ni huwag kang magpadala sa iyong emosyon. Huwag maging tamad. Huwag maging walang pakialam. Huwag mamuhay na para bang hindi babalik ang iyong Panginoon. Kumilos ka, lumago ka sa mabubuting gawa at maging masigasig ka sa paglilingkod sa Diyos. Mamuhay po tayo ng nararapat. Dahil sa biyaya ng Diyos, sa pamagitan ng Panginoong Hesus, tayo ay kabilang na sa kanyang tipan. Sa pagtatapos, ang tipan po ay kusang ipinagkaloob ng Diyos. Tandaan niyo yan. Kusang ipinagkaloob yan ng Diyos. Hindi dahil nakita niya si Abraham na mabuti, mabait, ni ikaw na ngayon ay ligtas na at ngayon ay nananampalataya sa Jesus, kay Jesus, hindi dahil mabait ka. 'Di ba? Kusa ito na ibinigay ng Diyos dahil biyaya niya po iyon. At ang mga kabilang dito ay yung mga nananampalataya lamang sa Panginoong Jesus. Ngayon ang tanong, this is the challenge, hamon sa bawat isa. Nasa loob ka na ba ng tipan ng biyaya na ito? Ibig sabihin, nananampalataya ka na ba sa Panginoong Hesukristo? Kung hindi pa, narinig nyo ngayon ang katotohanan ng tipang ito. Huwag nyo itong baliwalain. Tumalikod po kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi para maligtas ka. Tumalikod ka dahil nakikita mo na ngayon na ang Diyos ay banal. At Diyos ay karapat-dapat na sundin. At sa iyong pagtalikod ay sumampalataya ka sa Panginoong Hesus na naniniwala na siya lang ang paraan para mapatawad ang lahat ng mga nagawa mo ng kasalanan at magagawa mo pa. Na naniniwala na siya ang gumawa nung bagay na hindi mo kayang gawin. At natapos niya ng gawin na yun. Manampalataya ka, maniwala ka that in Christ, it is finished. You are saved. You are forgiven. Kung ikaw naman ay nananampalataya na, namumuhay ka ba ng nararapat bilang kabilang na sa tipang ito? Nakikita ba sa buhay mo ang bunga? Lumalakad ka ba sa harap ng Diyos ng matuwid at walang kapintasan? Kung hindi, ikaw ay tumalikod dahil ikaw ay napatawad na. Nawa ang maluwalhating biyayang ito ang mag-udyok sa iyo
na mamuhay ng may lubos na pasasalamat sa Diyos sa pamagitan ng iyong pagsunod at pagpapasakop sa Kanya. Let your thanksgiving be shown in your obedience and in your submission to God. Ito po ang mensahe ng Diyos. Makinig po ang may pandinig. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa katiyakan ng tipan na iyong ipinagkaloob. Salamat din na nakita namin ang lahat ng ito ay naisakatuparan sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo lamang. At salamat sa biyaya mo, O Diyos, na pagpapaalala sa amin na kami ay kabilang na sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Salamat sa biyaya mo din na narinig na namin ang tanging paraan at yon ay si Jesucristo lamang. Panalangin ko po, Panginoon, ng bawat isa ay tunay na manampalataya, tunay na umasa lamang sa Panginoong Hesus, na siyang aming pag-asa, na siyang aming paraan, na siyang naging dahilan upang kami ay maging kabilang sa iyong tipan. Ibig sabihin, upang kami ay maligtas. Salamat sa biyayang ito. Ito aming pasalamat sa iyo lamang aming O Diyos, sa iyong kalawalhatian. Amen. Tayo po'y magsitayo.